Oh, tinatanong niyo ako kung anong opinion ko. Ako nga, tapos gayon ngayon magagalit kayo. Tinatanong niyo ako, sabi ko, ordinaryong mamamayan ako. All we can do is let's support the government. The government of today, di ba? Let's support the government of today whom we choose to lead our nation. Yes. Tinatanong niyo ako ngayon, kung ako yung presidente, puta ka, bubulihin mo yung Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Yung ambassador ng China dito na patatawag ko sa Malacanang, gugulpihin ko yun. Oo, ganun lang kasimple, di ba? Kaso hindi ako presidente. Boss, ano masasabi mo sa Pogo? Nako, sino ba pa si Muno niyan? Di ba si Harry Roque? Alam mo, ang masasabi ko sa Pogo, bawat pangulo, bawat gobyerno, may kanya-kanyang pananaw yan. Okay? May kanya-kanyang pananaw. Depende kasi kung saan gagamitin. Kung yung sanang Pogo, kasi itinayo yan, kung hindi ako naniniwala, pinapasok ng Pangulong Duterte yan dahil kailangan natin ng pera nung panahon ng pandemic. Yes. COVID noon, COVID-19, during the heights of COVID-19, okay, there is no income coming to the government. Everything is paralyzed. Transportation, food industry, manufacturing industry, including construction, everything is paralyzed. Yes, the only thing that works during that time is the social media. And there is no income coming to the government. The President Duterte asking help, seeking help from different countries, seeking assistance. So here comes Pogo offering that they are willing to give billions after billions of dollars. So the President said, sige, anong unahin ko? Kailangan ko ng pera. So pinapasok niya yung Pogo. Yes. O nandiyan pa si Harry, naging bahagi pa ng pagpapapasok ng Pogo. So yung ika nga sabi nga ni Aristotle, it is easy to be angry. But to be angry with the right people, in the right purpose, in the right degree, that is not easy. So madaling magalit. Pwede ako magalit ngayon dahil ang Pogo nandito sa atin. Pero bakit siya pumasok? Paano ka magagalit doon sa right na tao, na right people with the right purpose and the right degree? That is not easy. So para sa akin, pagbasihan natin. Now, kung yung Pogo, ginamit sana ng mga nagtayo ng Pogo, kung ano lamang yung purpose ng Pogo, sa tingin ko hindi yun masama. Kaso ginamit nila sa extortion, ginamit nila sa illegal na na aktibidad, ginamit nila sa mga kung ano-ano, di ba? Ginamit nila sa kidnapping. So hindi maganda. Pero merong ibang mga Pogo branches na ang ginagawa lang nila kung ano talaga yung naka-indicate sa Pogo. Di ba? Sa akin ito opinion ko lang kasi bago ako magsalita, bago ako mag-conclude, bago ako tumulong or bago ako humindi or bago ako gumalaw, pinag-aaralan ko tama ba yung tutulungan ko. Katulad ng pandemic. Pinamilian ko, asawa ko ba o yung taong bayan? Pinili ko yung taong bayan. Sabi ko, pagka tumulong ako, mawawala yung asawa ko. Pagka hindi ako tumulong, yung asawa ko nasa akin, maraming taong magugutom. So pinili ko yung tao. So ganito rin yun. Sabi nga ni Aristotle, to be angry, it's so easy. But to be angry with the right people, with the right purpose, at the right time, in the right degree, that is not easy. Si Aristotle may sabi niya. So kung yung Pogo ay ginamit talaga kung ano lamang yung trabaho ng isang Pogo, let's say ano ba trabaho ng Pogo, ay di yung mag-invite ng mga foreign player ng casino. Kung ginawa nila, kung ano lang yung purpose na nasa papel nila, ay wala akong nakikita problema. And in fact, it really gives billions to the government, billions of taxes. Which is tama naman na pinapasok ng Pangulong Duterte dahil kailangan ng pera ng gobyerno ng mga panahon na yun, panahon niya. Wala tayo, there is no income coming to the government. Puta ako nga, sarili kong pera, inubos ko na para makapagbigay lang ng ayuda sa ating mga mamamayan, kahit kalabasa at bigas. Yes. Now, umabuso yung Pogo. Ginamit nila yung Pogo sa hindi maganda. Katulad nung may kidnapping daw. Kasi I didn't witness myself. But according to those senators, may kidnapping, may extortion, may robbery, meron ng invaders. Hindi maganda. So baka nagamit lang yung word na Pogo, ginagamit nila as fortress ng mga illegal activity. Pero siguro, meron talagang Pogo na yung Pogo na
Philippine Offshore Gaming Operation na ginagamit nila yung kanilang lisensya na talagang kung ano lang yung trabaho ng isang pogo. So, yun ho yung sinasabi ko. And then, ang sa akin na lang dyan, kung ano man yung maging desisyon ng gobyerno with regards to pogo, edi bahala sila. Let them do it. Wala ho akong participation dyan. Kasi, depende sa klase ng pogo yan. No? May pogo kasi na mga katulad nitong nandito sa mga nasa NCR, may pogo dito na malapit sa Pagcor. Ay siguro talagang offshore gaming lang talaga. Pero yung pogo dyan sa mga probinsya na may kidnapping na at may scamming, ewan ko dyan. Oo nga sir, si Sir Duterte mismo ang pumayag noon na sinabi na pogo is good, siguro nabigyan. Ayaw kong magbigay ng ganyang klaseng conclusion, no? Kasi ganito kasimple yan eh. Maaaring hindi rin alam nung dating Pangulo na merong ganyang klaseng kidnapping ang pogo. Kasi meron naman pogo dito sa malapit na talagang ang trabaho lang nila is may pogo nga sa loob mismo ng casino eh. Na magi-invite ng player sa ibang bansa para play to them. Offshore nga eh.